Start na ba? Yes, whenever you are ready, just go ahead and present your argument. Sige. 10-7 to 10 seconds. 10 seconds. 10 minutes. Yes. So, wait lang, okay. Sino ang timer? EYDM. Ikaw na lang Moises, kung sino available dyan. Moises, pakitimer naman. Brother Moses, nandiyan ka ba, Brother Moses? Paki naman. Pakisuyo. Live po ito, ano? So to those who are asking, live ba to? Yes, we are live. Okay, ready na? Wala pang timer eh. Sige, ako na lang magta-time. Bro Rani, time mo. Oo, wala si Bro Moses. Parang nasa biyahe pa ata or ano. Sige, ano mo na muna. Okay. 10 minutes Time. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers dito po sa ating Adventist Youth Disciples Ministry. At ito po ay atin pong tatayuan ang isang pamamahayag. The seventh day Sabbath is the seal of God. So mga kaibigan, ito po ang pinakatopiko natin na ang Diyos ay meron siyang selyo na ibinigay sa bawat tao. At unang talata mga kaibigan na akin pong basahin, ito po yung makikita natin sa Revelation 7:2. Ang sabi rito, "And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to heart the earth and the sea." Verse 3, ang sabi rito, saying, "Heart not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sailed," hanggang sa aming matatakan ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. So mga kaibigan, ang specific po na topic na ito ay Seventh Day Sabbath is the seal of God, mga kaibigan. No? Kung kaya't hindi tayo pwedeng lumayo sa topic nito, patunayan ko lamang po na ang Seventh Day Sabbath ay silyo ng Diyos para sa kanyang bayan. Now ngayon mga kaibigan, tuloy po tayo sa pagbasa. Sa Ezekiel 20 talatang 12, ito po ang ating mababasa. "Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them." Sa Tagalog mga kaibigan, itagalog na natin ng konti. "Bukod dito'y ibinigay ko naman sa kanilang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na siyang nagpapabanal sa kanila." So mga kaibigan, etong tanda ay ang Sabat po upang makilala po natin si Jehovah, no? Sa ibang lalo na sa Cebuano mga kaibigan, itong Lord dito ay Jehovah. So, sino po ang tunay na nakakilala kay Jehovah? Yun pong nagkikip ng Sabat, mga kapatid. Ngayon kung ang itanong po natin, sino ang mas nakakilala kay Jehovah? It's the Sabbath keepers, mga kapatid, sapagkat ito ang tanda na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayan. Ngayon, ang tanda po ba ay katulad din po ba ng seal? Yes,
yung sign, mga kaibigan, sa English, siya din po ba itong seal, mga kapatid? Baka sabing medyo malayo. Ito, bibasahin po natin, isang talata, Roma 4:11. Ang sabi rito, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe them, though they be not circumcised, that the righteousness might be imputed unto them also. Ngayon mga kaibigan, ano po ang nandoon? Ano po ang mga elemento ng selyo? Siyempre ito po, his name, his title, his territory, mga kaibigan. Okay, ngayon, Exodus 20 verse 11, ang sabi po rito, for in 6 days the Lord made heaven and the earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So mga kaibigan, hanapin, saan po natin hahanapin ang tatlong elemento ng selyo? Dito po sa talatang ito, nandyan po, present po ang tatlo. Una po ay yung the Lord. Okay? Ang titulo o posisyon ng Diyos, mga kapatid, ng the Lord God, mga kapatid, ay made. Okay? Mamaya ipaliwanag po natin kung ano ang dagdag pa na detalye sa salitang made at ang territory, mga kaibigan, na ito, heaven and earth. So for in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Now, name. Ulitin po natin. Title, territory. Okay? Ito po. The Lord thy God. So, mga kaibigan, ang pangalan po ay the Lord na ating Diyos, mga kaibigan. Ang titulo niya, mula sa salitang made, ibig sabihin creator, may lalang. So, the title of the Lord God is creator, and the territory is the heaven and earth, mga kaibigan. So, ngayon, balikan po natin title ng Diyos, mga kaibigan. Title, ika nga, selyo ng Diyos, ika nga po. Ay nandun po yung name, the Lord thy God, then title, creator, then territory, heaven and earth. Saan po yan natin makikita ang tatlong elemento, mga kaibigan? Ay makikita po natin sa pang-apat na utos, which is the Sabbath day. The 7th day, Sabbath, mga kaibigan. Now, pag patuloy po tayo, mga kaibigan, ang sabi rito, ang the Lord po ba, mga kaibigan, ay pangalan? Siyempre, dapat din po natin patunayan. Isaiah 42:8. I am the Lord that is with my name. Okay, balitin ko. I am the Lord that is my name. Ang word na Lord, mga kaibigan, ay that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. So mga kaibigan, dito ngayon ay atin na pong nalalaman na ang the Lord ay pangalan. Now, ito, the Lord, yun po yung pangalan, made, okay, creator, yan po ang kanyang titulo. At ano po ang kanyang jurisdiction? Territory, heaven and earth, mga kapatid. So malinaw na ang Sabat po ay ito po yung silyo ng Diyos sapagkat ito po yung nagtataglay. At balikan po natin ang Ezekiel 20, talatang 12 kanina, na ibinigay ng Diyos ang kanyang mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na siyang nagpapabanal sa kanila. Mga kaibigan, eto po, typical seal of
Benigno Aquino. Ano po ang territory? Pilipinas, Republic of the Philippines. Ang kanyang titulo, Presidente. Ano po ang kanyang pangalan? Siyempre, Benigno Aquino III. So ngayon mga kaibigan, meron din po tayong mga typical cell dito. The cell of Queen Elizabeth mga kaibigan. Okay? Saan po siya naging queen? No? Ang kanyang titulo ay Queen. Ang kanyang pangalan siyempre, Elizabeth II. At ano po ang kanyang territory mga kaibigan? Great Britain and Canada. Now, si Ronald Reagan, ganun din naman po. Yung kanyang pangalan, Ronald Reagan, President of United States of America. Now, balikan po natin mga kaibigan. Revelation 7:2. Ano po ang sabi rito? And I saw another 1 minute. angel. 1 minute. Ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to heart the earth and the sea. Okay? Ito po ang sigaw ng anghel. Huwag niyong ipahamak ang lupa, ni ang karagatan, ni ang mga kakahuyan, hanggang sa aming matatakan ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. So mga kaibigan, gusto niyo bang matatakan ng tatak ng Diyos mga kaibigan? Wala pong ibang tatak. Sabat po ito mga kaibigan, tatak ng Diyos para sa kanyang bayan. Kung kaya't mga kaibigan, tanggapin ang tatak ng Diyos na siyang sabat sapagkat dito makilala tayo na kanyang bayan at siya ay makilala natin na Diyos Time is ng over. ating buhay. So, ayun, doon nagtatapos ang ating unang pagtindig at narinig natin ang side ng affirmative and we will have a interpolation period or cross-examination which takes 7 minutes, I think. 7 minutes ba? Tama ba yun? Yes. 10 minutes. Yes. 7 minutes. 7 minutes. So, Brother Luther, are you ready to cross-examine our friend? Nakamute ka po, nakamute ka. Yeah. Hello? Okay na. So, mag-ano ako set ako ng oras. Your time starts now. Okay, ang una ko pong tanong, mayroon po ba kayong mababasa, Bro Edwin, na sa buong Biblia, aktual na mababasa, na mayroong equivalent sa interlinear, doon sa mga concordance, na ang 7th day Sabbath ay tatak ng Diyos? Mr. Moderator, medyo mahina ang dating. Pakiulit. Pakiulit mo yung tanong mo, bro. Ito po ang tanong ko. Mayroon po kayong mababasa, Bro Edwin, sa buong Biblia na mayroong equivalent doon sa interlinear, sa Greek or Hebrew interlinear, na ang 7th day Sabbath ay tatak o seal ng Diyos? Okay, sagot. Okay. Base po sa aking pinaliwanag, tatak ng Diyos, Ezekiel 20, talatang 12, na ito po'y pagkilala at ang tatak ay pagkilala, Brother Luther. Pero kung sabihin mo litra por litra, wala. Mr. Luther, hayaan muna nating masagot yung tanong. Ako lang magsasabi kung sino ang sasagot at hindi sasagot. Sige, patuloy lang, Edwin. Okay, next question, nasagot ko na. Sige, next question. Okay, so ibig sabihin, yung
tatak ng Diyos, wala talagang mababasa sa Biblia. Ngayon, ang sunod kong tanong, meron ka bang maipapakita bilang patunay na yung, sabi mo kasi, magkapareho yung tatak at tanda. Binasa mo, magkapareho yung tatak at tanda. Meron ka bang maipapakitang Bible Dictionary, concordance o interlinear na nagpapakita na synonym yung dalawa, yung tatak at tanda? Well, sa Biblia meron na ang tanda. Bible concordance pang tinatanong ko. Bible concordance, interlinear, o Hebrew interlinear o Greek interlinear na nagpapatunay na yung tatak, still o isprages, no? O tanda, sign o Simeon sa Greek, Simeon sa Greek ay magka-synonym sila. Ang hinihingi ko po ay Bible concordance, interlinear, yun ang hinihingi. So let the affirmative answer the question. Okay, Brother Luther, Biblia mismo, basahin ko Roma 4:11. And he received the sign of circumcision, a seal of righteousness. Ibig sabihin, ito po ay kahulugan na ang tanda ay tatak, Brother Luther. At sinabi mo kanina ng walang tatak na mababasa, Brother Luther. Objection, Mr. Moderator. What's the objection? Nasa rule po natin, kung ano ang hinihingi ng nagtatanong, yun ang isasagot. Ang hinihingi ko ay by interlinear, yung equivalent nun sa Greek word. Kung yung tanda ba at still ay magkatulad, synonym. So, yun ang hinihingi ko, hindi yung talata. Mamaya, tatanong ko yung talata na ibinigay niyo sa akin. Nagigits ko yung sense ng tanong mo, Brother Edwell, yung sa kanya daw is sa mga concordance like sa Greek, yung dun siya particular na naghahanap sa iyo ng answer. So ano ba yung magiging response mo dun? Well, hindi ko pa nasuri diyan sa interlinear, pero sa Biblia mismo mas authority ang Biblia na ang tanda ay tatak. Mas authority ang Biblia, Mr. Luther. Kaya wag mo akong masyadong hanapan diyan. So, next question tayo. Next question. Sang-ayon ka po ba sa official website nyo na Ministry Magazine na bukod sa Roma 4:11, wala nang ibang talata sa Biblia na magsasabi na magkatulad yung tanda at tatak? Sang-ayon ka po ba doon sa website nyo, official website nyo? Okay. Kung wala namang iba, kung wala namang ibang mapapatunay pa, Brother Luther, basta ang pinatunayan ko na ang tanda ay siya din ang silyo, at ang silyo ay may tatlong elemento, at ang tatlong elemento ay nandyan sa Sabbath. For the Lord made heaven and earth. Malinaw po yan. Pinabanal ng Diyos ang araw ng Sabbath maging tanda. Next question. Doon po sa Roma 4:11, ang pinag-uusapan doon ay circumcision, hindi Sabat. Ngayon, Brother Luther, ano lang, question lang, wag muna tayo. Itong tanong ko. Premise ko 'yun. Sige, premise, sige. Ko yun. Doon sa Roma 4:11, ang pinag-uusapan doon ay circumcision. Ngayon ang tanong ko, dahil sang-ayon ka, sabi mo sang-ayon ka na walang sang-ayon ka doon sa Ministry Magazine nyo na bukod doon sa Roma 4:11, wala nang ibang talata na magsasabi na magkatulad yung tatak at tanda. So sang-ayon ka na hindi yun aplikado sa Sabat. Hindi ko sinasabing wala nang ibang makikita, Brother Luther. Meron yan. Mamaya ipaliwanag ko sa ngunit, ang kinukunan natin sa Roma 4:11, Brother Luther, yung seal, sign ay magkapareho, Brother Luther. Sa Exodus, sa Ezekiel 20 verse 12,
sign ang nakalagay doon para pagkilala at ang seal ay pagkilala din yan. Therefore, pinatunayan sa Roma 4:11 na ang sign ay seal din. At ang seal, mga kapatid, tatlong elemento, nandyan po sa Exodus 20:11 yan. Next question. Ibabalik ko yung tanong. So you guys kanina have only 1 minute. na You guys have only 1 minute, so let's continue. Next question. ibabalik ko yung tanong kanina. Sang-ayon ba kayo sa ministry magazine nyo? Sang-ayon ba kayo o hindi sa ministry magazine nyo na bukod sa Roma 4:11, wala nang ibang talata sa Biblia na magsasabi na yung tanda at tatak ay magkatulad? Sang-ayon ba kayo o hindi? Categorical question, yes or no? Well, kung nababasa mo dyan, pwede nating sang-ayunan. Pero matibay na po ang Roma 4:11 na ang tanda ay silyo. At ang silyo may tatlong elemento. At sa Exodus 20:11, nandun po yung the Lord, Creator, heaven and earth. Kaya Sabat, ang tanda Time's up. ay binigyan para makilala mo ang Panginoon, Brother Luther. Time's up. I think the 7 minutes are over. Biglang nawala yung hello. Biglang nawala si Edwin. Ayan. So 27 minutes is over. So I think dito na tayo sa presentation ng negative side, which will be ang tatayo is si Luther na JW. So ready ka na ba, Brother Luther, sa yung Ready po. yeah. So 10 minutes ang ibibigay ko sa iyo. Your time starts now. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Kung tutuusin tapos na ang debate. Ano? Kasi sang-ayon siya dun sa ministry magazine nila na ang sabi dun sa ministry magazine nila, bukod sa Roma 4:11, sabi doon, ay wala nang ibang talata sa Biblia na makikitaan mo na yung word na tanda ay synonym sa tatak. Wala nang word. Wala nang ibang word daw sa Biblia. Ayon doon sa kanilang ministry magazine at sumang-ayon siya doon, si Bro Edwin. Kaya anong ibig sabihin nun? Na wala nang tanda. Ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-apply yun doon sa Sabat, sa ibang talata ng Biblia. Hindi mo na pwedeng i-apply yun. Kasi mismo ang ministry magazine nila nagsasabi na yung tanda at tatak ay synonym lang doon sa Roma 4:11. Babasahin ko para malinaw. Ang sabi dito, in one text, Romans 4:11, the word sign and seal are used interchangeably. In many other instances, the word sign is used where the word seal would be inadmissible. Contrariwise, other texts using the word seal could not use sign without violating the sense. Yun ang sabi ng kanilang ministry magazine mismo. Kaya yung seal at sign ay totoo lang daw doon sa circumcision. Pero sa Sabat, hindi totoo yung. Bakit? Sa labas noon, hindi yun totoo, sabi nung kanilang ministry magazine. Ngayon, bakit kailangang magiging synonym yon para sa mga Seventh-day Adventist? Kasi siya rin ang sumagot kanina, walang mababasa sa Biblia. Sa buong Biblia, wala kang mababasa na yung 70 Sabat ay tatak. Wala kang mababasa nun sa Biblia. Gawa-gawa lang ng mga Seventh-day Adventist yun. Interpretasyon lang nila yon. Ang sabi sa Biblia, doon sa binasa niya, ay Ezekiel 20:12, ay tanda, hindi tatak. Tanda ang nakalagay doon, hindi tatak. Ngayon, para kanino ba yon? Kung babasahin natin ang Ezekiel 20:12, tanda yon between God and Israel, yung physical Israel, hindi yung spiritual Israel. Tanda yon.
ng physical na Israel, yung mga nakatira doon sa Israel noong panahon ng mga Israelita. Oo, sa kanila yon, hindi sa atin. Oo. Yun ang sinabi. Mamaya itatanong, hindi ko i-present. Pero, yung kasing talata, yung kasing ginamit na preposition, kung may alam si Bro Edwil sa grammar, yung preposition na ginamit sa Ephesians 4:30, no? Sa Greek interlinear, yung preposition na ginamit doon ay in. Kaya pag binasa mo yon, sasabihin mo na hindi espiritu ang tatak, kundi siya ang nagtatak. Pero sa yung equivalent ng in na preposition ay by, with, by or with. Na ibig sabihin, kapag with ang ginamit mo, yun ay nagpapatunay na ang espiritu mismo ang tatak sa Ephesians 4:30. Ang espiritu mismo ang tatak. Hindi 70 Sabat. Wala kang mababasa niyan sa Biblia. Pero sa Biblia, word for word, ang tatak ay espiritu. Ngayon, hindi lang kasi yun ang talata eh. Episo 1:13. Doon malinaw na. Malinaw na. Hindi na gumamit ng preposition na n. Hindi na gumamit, kundi ang ginamit na ay sa equivalent sa English, sa dia, no? Ay by. Ang equivalent sa English ay by. Kaya nangangahulugan yung tatak ay ang espiritu ng Diyos, hindi yung 70 Sabat. Oo. Sa buong Biblia, wala kung matino yung Biblia na talagang may equivalent sa interlinear, wala kang makikita na yung 70 ay tatak. Oo. Ang nakalagay doon, tanda, hindi na lang ng Diyos, kundi tanda ng Diyos at ng Israel. Yun yung sabi, tanda ng Diyos at ng Israel. Sa kanila yon, sa mga Israelita. Ngayon, sinabi niya may 3 element na yung cell. 3 element. Kaya yung Sabat daw, yun ang cell kasi may 3 element daw yung Sabat. Saan niya kinuha yung perspective na yun? Doon sa mga tao. Oo, sa perspective ng mga tao. Kasi ang cell na ginamit niya ay yung Office of the President. Kaya natawa ko kay Benigno Aquino. Kaya perspective ng tao yun, hindi yung perspective ng Diyos. O yung kinuha niya, dapat ang kinuha niya ay yung original na translation sa Biblia. Ano ba sa original translation? Ano ba ang kahulugan ng cell? Ang cell ay may equivalent sa Greek na sphragis. Sphragis yun sa Greek na ang ibig sabihin, yung talagang literal na kahulugan nun ay yung ring, yung sing-sing, na pag in-impress mo yon ay tatatak. Magtatatak yun. Yun ang original na kahulugan nun sa Biblia. Ngayon, totoo ba yun sa sabi na, 3 daw, title, territory. Kailangan ba ng territory ng Diyos para sa seal niya? Kailangan ng territory? Hindi niya. Yung dito sa Pilipinas, kailangan natin yung seal ng territory natin. Bakit? Kasi may ibang lugar na hindi natin sakop. Kaya kailangan i-define natin yung territory natin. Pero ang Diyos hindi na kailangan i-define ang territory niya kasi sa Kanya ito lahat Ano ba? Bakit kailangan ilagay niyo yun sa seal ng Diyos? At kung totoo yun na kailangan may 3 element, yung pagkatakot sa Diyos seal pala. Bakit? Sa Deuteronomy 10:12, nandun yung may 3 din. Nandun yung heaven and earth. Nandun yung pangalan ni Jehovah. At ang territory, creator siya doon. Okay, yung pagkatakot sa Diyos pala, seal din. Kung susundan natin yung argumento niya. Kaya hindi yun po pwede. Yung pangakatwiran nila, hindi yun po pwede. Word for word sa Biblia nakasulat, ang espiritu ang tatak. Ang espiritu ang tatak. Ngayon, 2 minutes.
kailangan kasing isinonym eh. Isinonym nila yung tatak at tanda. Kasi hindi papasok yung aral nila na yon kung hindi magka-synonym yon. Ngayon, napatunayan natin mismo itong kanilang ministry magazine ang nagsasabi na hindi yon doon lang sa Romans 4:11. Sa Romans 4:11 lang daw. Pero kahit to sa Romans 4:11 hindi yun magka-synonym. O bakit? Ang sabi doon, binigyan kita ng tanda ang pagtutuli bilang tatak. Gagamitin natin sa salita natin. Pag sinabi ko ba na ibinigay ni Jesus ang kanyang dugo bilang pantubos, synonym ba yung dugo at pantubos? Hindi. Hindi mo pwedeng gamitin yung baliktaran o interchangeably, hindi pwede. O yung pantubos at dugo, ibinigay ko ang aking dugo bilang pantubos. Hindi pwede yun. Hindi yun synonym. Yung dugo at pantubos hindi synonym. Ganon ang flow of argument sa Romans 4:11. Nasabi nila, synonym daw. Kasi sinabi, ang binigyan ko ng tanda, ang pagtutuli bilang tatak. Synonym daw yun. Kaya iyan ang word na ibinigay ko. No? Galing din yan sa Biblia na ang dugo ni Kristo ay ibinigay bilang pantubos. Nangangahulugan ba ngayon na yung dugo at yung pantubos ay synonym? Hindi. kahit saan ka tumayin. At sa interlinear, wala kang makikita na synonym yun. Yung cell at tatak, wala kang makikita. Nandito, meron akong interlinear. Kahit konti. Pero sa atin, sa salita natin, pwede nating sabihin na yung tatak, pwedeng sabihin natin na tanda, tatak. Pero yung tanda, hindi mo pwedeng sabihin yung tatak. Yung bang stoplight, pwedeng sabihin mo na stop cell, hindi pwede. Time is up. Stop cell yun. Time is up. Salamat. Okay, so the affirmative side has given his first presentation, and we're back again for cross-examination, which will be conducted by our affirmative side, Edwil Hortaleza. So, Brother Edwil, I'm giving you 7 minutes to cross-examine Brother Lotter. Okay. Mr. Lotter. Yes. Etong tanong. Sinabi mo kanina na kung matino ang Biblia, merong 70 Sabbath as a seal. Ulitin ko. Sinabi mo kanina na kung matino ang Biblia, merong mababasa na ang 70 ay tatak ng Diyos. Tama ba yon o baguhin mo na? Yes, sinabi ko yon. At yung Biblia na yon, kailangan ang ibig sabihin na matino, ibig sabihin may equivalent yon sa interlinear Hebrew or sa Greek interlinear. Ngayon kung mabasa mo sa Greek interlinear, mabasa mo sa akin sa Greek interlinear o sa Hebrew interlinear na yung 70 Sabbath ay sin, talo, surrender na ako ngayon. So, taas ang kamay ko. Pag nabasa mo sa Greek interlinear o Hebrew interlinear na yung 70 Sabbath ay tatak. Talo na ako. Surrender ako. Next, sige, next question. Next question. Ulitin ko, preview mo na. Sinabi mo na kung matino ang Biblia, mayroong mababasa na 70 Sabbath ay tatak ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, Mr. Lotter, ang Biblia po ba ay matino o hindi matino? Ang matinong Biblia, yes or no? Para sa akin, na sinasabi Mr. ko kanina sa iyo. Ha? Sandali Mr. lang, sumasagot ako. Ang Mr. sinasabi kong matinong Biblia, let's ay yung merong equivalent. the negative answer his sige, go ahead. Ang sinasabi kong matinong Biblia
ay yung mayroong equivalent sa Hebrew interlinear at sa Greek interlinear. Kaya kapag nabasa mo yon sa Hebrew interlinear at Greek interlinear, yung equivalent ng babasahin mong Biblia, ay talo na ako. Next Objection question. mo, Mr. Moderator. Yes, ano yung Talo na concern ako. po ng affirmative side? Ang concern ko, Mr. Moderator, yung categorical, di ba sagutin mo na bago siya magpaliwanag? Yes. Yes, sinagot ko ng yes. I think nasagot ng yes, pero medyo naputol kasi dahil sa signal. So I think i-proceed na lang natin siguro sa next question kasi hindi tayo usad kapag we keep ourselves repeating. Sige ulitin ko Mr. Luther. Sinabi mong matino ang Biblia. Therefore, dahil matino ang Biblia, merong 70 Sabat ay tatak ng Diyos. Ang tanong. Ang tanong ko, kung matino ang Biblia at sagot mo matino ang Biblia sa makatuwid, meron mababasa na ang ikapitong araw na Sabat ay tatak ng Diyos. Yes or no? Pakiulit ng putol-putol po kayo. Putol-putol? Ulitin ko Okay, ulitin ko. Kung sinabi mo na ang Biblia ay matino. Matino ang Biblia. Sa makatuwid, sapagkat matino, mayroong mababasa na ang 70 Sabat ay tatak ng Diyos. Yes or no? Yes, sinabi ko na ang Biblia ay matino. At ang ibig sabihin ng matino ay mayroong equivalent sa Hebrew interlinear at Greek interlinear. Yon ang ibig sabihin ng matino. Hindi yung mga Biblia na wala namang nakalagay sa Greek interlinear at Hebrew interlinear, nag-iiba ng translation. Yun ang pakahulugan ko. Okay. Next question. Sinabi mo na matino ang Biblia. Okay. Matino ang Biblia sapagkat, okay, bagay ko na, lipat na lang ako kasi paulit-ulit na lang. Etong sunod kong tanong, Mr. Luther. Ang tanda po ba ay para makilala ang isang pagmamay-ari mo? Yes or no? Yes. Yes, ang tanda ay identifying identity para makilala nung may-ari. Pero hindi yung tatak. Magkaiba ang tanda at tatak. Bakit? Ang tatak kasi ay impressed yun. Ang tanda, pwede siyang sabihin natin na figurative. No? Halimbawa, yung sign language ay tanda yun. Sign language. Tanda yun. Oo. Yung stoplight, tanda yun. Oo. Okay, magkaiba yun. Magkaiba yun. Sa lahat ng sense, magkaiba yun. Next question. Okay. Ang sagot mo, ang tanda ay pagkilala ng pagkamay-may-ari. Ang tatak din ba ay pagkilala din ng pagkamay-ari? Yes or no? Ang tatak ay ayon sa kahulugan ng interlinear, yun ay confirmation. Iba ang identity o pagkilala sa confirmation. No? Confirmation. Tatak. Naka-impress talaga yon. Yung tatak. Pero yung tanda ay pwede lang kahit character lang. Nung isang bagay ay pwede nang sabihin nating tanda. Pero yung tatak ay naka-impress yun. Naka-impress. Kaya magkaiba yun. So next question, we only have 30 seconds. 30 seconds. Okay. Ang topiko natin, Mr. Luther, ang 70 Sabat ay tanda o tatak ng Diyos. Paano ba makilala si Jehovah, Brother Luther, maliban sa Sabat? Okay, binasa ko sa iyo kanina
Yung Deuteronomio 10. Sabi mo, kasi kailangan may 3 element. Yung Deuteronomio 10:12, mayroon din 3 element doon. Oo, nandiyon yung pangalan, nandiyon sabi mo na titulo, nandun yung territory, nandun din. Kaya, Time is up. yung pagkatakot sa Time is Diyos up. ay tanda din. Tatak din Time kung is up. susundin natin yung Time is argument mo. Time is up. Time is up. So we're very sorry that ang ating cross-examination ay nagtapos na. And I think ikalawang tindig na naman ng ating negative side sa katauhan ni Brother Edwil Orteza. So yun, bibigyan ko ulit siya ng 10 minutes to present his side. And are you ready, Mr. Edwil? Okay. So your Wow. time starts now. Sandali, Mr. Moderator. Sige. Pause. Mukhang mas mahaba yata sa 20 seconds yung pagsasagot. Masyadong mahaba eh. Yes, kasi simultaneously I can handle all of you guys na mag-count pa ako ng 20 seconds and then I myself is the timer. So medyo nahirapan na ako na ganun. So hinayaan ko na lang kayo na magtapusan yung mga pinagsasabi at magtanong. So it's my bad, kasi wala kasi tayong medyo timer. So yun. I'm very sorry, Mr. Edwell, for that kung sa tingin mo is yun. We're very sorry. Pero try ko siguro next cross examination na magbilang ng 20 seconds, I think. So, are we okay? Are we still fine or Sige. you have any suggestion? Okay. So, mga kaibigan, ay nako, medyo hindi sumasagot ng maayos itong aking kalaban na GW, Jehovah's Witnesses. Okay? ay sinabi ko sa kanya na paano ba makilala si Jehovah maliban sa Sabat, mga kapatid? Iba ang sinasagot, Hindi sumasagot ng direktahan, kaibigan. Paano ba makilala ang Panginoon, Basahin po natin sa Cebuano, mga kapatid. Ewan ko lang kung nakaunawa ito ng Cebuano, Ezekiel 20, talatang 12, labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makailang nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. So mga kaibigan, paano makilala si Jehovah? Sa pamamagitan ng Sabat, mga kapatid. Sa ganito pa lamang na usapin, mga kapatid, hindi kilala ni Luther si Jehovah na kanilang Diyos. Bakit po? Wala pong ibang paraan ang pagkilala kay Jehovah kundi ang Sabat, mga kapatid. Ngayon, mga kaibigan, marami pa akong itatanong dapat ipa-follow up. Kailang medyo mahaba yung pagsasagot at naubos ang oras natin. Okay? So ngayon, hindi niya ba tatanggapin na ang langit at lupa ay teritoryo ng Diyos? Hindi na po tayo umabot, naubos ang oras natin. At hindi niya ba tatanggapin na ang Creator ay isa sa titulo ng Diyos, mga kapatid? At hindi niya ba tatanggapin na ang the Lord, thy God, ay pangalan ng Panginoon, mga kapatid? So, maaring hindi niya ito tatanggapin, mga kapatid, So, dito po natin malalaman, mga kaibigan, na umiiwas itong aking katunggali na si Mr. Luther. Okay? Malinaw, mga kapatid, na mislead po siya sa Roma 4:11, Na mislead po siya rito, mga kapatid, Na ang kinukuha lang po na point natin dito, na the seal, ang sign, ang tanda, ay siya din ang seal, mga kapatid. Of which iba ang pinapatungkulan dito,
Ngunit ang isang wise na mag-aaral, mga kapatid, ay kumukuha ng punto sa ibang bagay. Okay, basahin ko ulit ang Roma 4:11. And he received the sign. Okay, mas maganda sa Tagalog. Hanapin ko Sa Tagalog, mga kaibigan, ito po ang mababasa natin sa Biblia. Okay, 4:11. Ito po ang mababasa, kaibigan. Ulitin natin. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli. Ang kunan lang natin ng pansin yung tanda na isang tatak, mga kaibigan. Imagine mo, hahanapan ako ng maraming pang referensya. Sa interlinear. Biblia na mismo ang referensya natin na ang tanda ay isang tatak, mga kapatid. Saan mababasa? Roma 4:11. Kulang pa ba yun, Mr. Luther? Ngayon, ang tanda, pagkilala, iniiwasan na yan naman na pagkilala din ang tatak. Lalo na po yung tatak, mga kapatid. Okay? Mamaya, marami pa tayong mga pasabog na mga tanong, mga kaibigan. So, ngayon, parts of the seal ay pangalan ng abogado. Kapag nag-ratify ka, then, yung authority, lawyer, bago territory mo, ibig sabihin, kung ikaw ay sa Palawan or Mindanao, wherever, mga kapatid, meron pong jurisdiction. Yun po mga tanda, mga kapatid. At may perma pa yan. Now, matibay po, mga kaibigan, ang Ezekiel 20, talatang 12 ay pagkilala po ito. Balikan natin para matauhan ang ating kaibigan. Okay? Ezekiel 20, talatang 12. Ulitin po natin, basahin po natin sa Tagalog, mga kaibigan. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Malinaw po yan Mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Kung ayaw mo talagang kilalanin ang Diyos, kaibigan na Luther, huwag kang magsabat. Malinaw po yung word na kilala. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Mahirap ba yun intindihin? Gusto mo bang kilalanin si Jehovah? Gusto mo bang kilalanin ang Panginoon? Magsasabat ka, Luther. Pero kung ayaw mong kilalanin si Jehovah, huwag kang magsabat kasi ayaw mo siyang kilalanin. So mga kaibigan, napakalinaw po yan. No? Na ang heaven and earth ay isa sa mga teritoryo ng Diyos. Ang bilang creator, manlalala, no? Okay? Meron po tayong talata sa Genesis 1:27. Maganda po mabasa po natin. Genesis 1:27. Ito po ang ating mababasa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ang kalagayan ng isang Diyos ay manlalalang, nililiit ni Luther. Ang Diyos ay higit 3 minutes. na kilalanin natin na manlalalang, mga kapatid. Okay? At ito ay nariyan sa tatak o kay tanda ng Diyos, mga kapatid. The seventh day Sabbath, mga kaibigan. So, balik po tayo, mga kaibigan, sa Revelation, Apocalypse 7.
Apocalypse 7. Okay, Apocalypse 7, 2 at 3. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. Malinaw ha? Sinabi ni Mr. Luther, wala daw mabasang tatak ng Diyos. Napakarami Ha? Tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkalubang mapahamak ang lupa at ang dagat. Okay? Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So kaibigan, gusto mo bang matatakan ng Diyos para sa magiging pagmamay-ari niya, mga kaibigan? Ito po'y Sabat, mga kapatid. Ayon po sa atin pong binabasang mga talata. Back to you, Mr. Moderator. Meron ka pa pong 1 minute at saka 30 seconds. Oh, meron pa. Okay, akala ko time na sige, ipagpatuloy ko na lang, mga kaibigan. So, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po ng Sabat ang siyang tatak ng Diyos. Yung kanyang binanggit, mga kapatid, na espiritu, tatak ng Diyos, malabo po yan sa sabaw ng, hindi naman ako kumakain ng pusit. Malabong malabo, mga kaibigan. Efeso, no? Basahin po natin yung binasa niya. Efeso 4, 1:13. 1:13 pala. Eto, basahin natin na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kapatid na Luther, hindi po tatak ang Espiritu. Ang Espiritu ang nagtatak. Na misinterpret ka, kaibigan. Ang Espiritu ang nagtatak sa atin sa pananampalataya. At ano ang itatatak, mga kaibigan? Siyempre, ang tatak ng Diyos. Walang iba. Time is up. Ang tatak ay pagkilala na siyang Sabat. Time is up. So, yun. So, we've come across to the second presentation of the negative, affirmative side. And dito tayo sa cross-examination once again. At ang magkakandak nito ay si negative. Bibigyan kita ng 7 minutes, Brother Luther, para i-cross-examine ang ating affirmative side. So, are you ready? Ready na po. So, your time starts now. Okay, ang una ko pong tanong, sabi mo sa Efeso 1:13, ang Espiritu ang nagtatak, hindi ito ang tatak. Ano? Ngayon, ang tanong ko, tutol ka ba sa Revelation 1:3 na yung anghel ang nagtatak? Okay, walang problema. Maging espiritu o anghel, basta nagtatak. Ang pinapalabas natin na ang espiritu ay hindi tatak. Ang espiritu ay nagtatak. Kung anghel man, wala din problema. Mr. Luther, ang tatak ng Diyos ay Sabat. Pagkilala sa Diyos. Next question. Inaamin mo na mali yung sabi mo kanina na espiritu ang nagtatak. Kasi sa Revelation 1:3, ang anghel ang nagtatak. Inaamin mo na mali yung sabi mo kanina. Hindi. Tama ang dalawa. Ang Biblia pareho tama. Nababasa na ang espiritu ang nagtatak, anghel ang nagtatak. Walang mali doon. Para sa'yo mali. Okay. Sabi mo sa Efeso 1:13, hindi ang espiritu ang nagtatak. Sa Revelation 1:3, ang nagtatak ay anghel. Magkapareho ba yon? Yung anghel at espiritu, pareho sila? Pareho yan. Tama yan. Parehong tama yan, Mr. Luther. Para sa'yo mali. Okay. Moderators time.
moderators time, please avoid the the laughing and Sorry. any kind of Sorry. unpro attitude kasi this is a formal debate. We expect to be professional here. So bawas-bawasan 'yon kapag hindi nyo inobey yung command ko, may consequences. So continue tayo. Sorry po. Natuwa lang ako. Ito, sunod na tanong. Kung ang tatak, no? Sabi mo ay tatak ng Diyos ay Sabat. Nangangahulugan ba 'yun na bawal magsamba sa linggo? Bawal magsamba sa linggo? Hindi rin. Kasi meron kaming araw-araw na pagsamba. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado. Ngunit sa Sabado, araw ng Pangilin, tatak ng Diyos upang ikaw ay makilala niya at pagkilala mo rin sa manlalalang mo, Mr. Luther. Okay. Next question. Once again, I would like to emphasize no laughing. Dapat professional lang po tayo. Just let's be serious. Okay? So, continue. Okay, sunod na tanong. Sang-ayon po ba kayo, Mr. Edwil, na yung Sabaton ay 7th-day Sabbath? Sang-ayon ba ako na ang Sabado ay 7th-day Sabbath? Sabaton. Sabaton. Okay. Greek word daw po na Sabaton. Sige. Well, ganito yan, Mr. Luther. Merong 7 days Sabaton. Merong 7 Mr. Luther, let the affirmative side answer the question. Sige, go ahead, Edwil. Well, okay, sang-ayon. Sang-ayon ako na merong 7th day Sabaton, merong 7th month Sabaton, at merong 7th year Sabaton, Mr. Luther. Pero ang 7th day Sabaton ay siyang tatak ng Diyos. Okay. Next question. Sa Biblia ba, pag sinabi mong nabasa mo yung series, no? Kapistahan, New Moon, at Sabat, yung bang Sabat, hindi yun weekly? Mr. Moderator, pakiulit yung tanong niya, hindi ko nakuha eh. Okay. Sa Biblia, repeat the question. Okay, sa Biblia kasi, mayroong binibigay na series, no? Ng mga festival. Mayroong kapistahan, mayroong New Moon, at mayroong Sabat. Yung bang Sabat, 70 Sabat ba yun? May Sabat na 7th day, may Sabat na 7th month, at may Sabat na 7th year. Ngunit ang tatak ng Diyos ay 7th day Sabat sapagkat nandiyan ang pangalan ng Panginoon, ang kanyang teritoryo at ang kanyang titulo bilang manlalalang. Sunod. Okay, next question. Sunod. Yung bang 7th day sa creation, kasi sinisilib, kinikip nyo, ino-observe nyo 24 hours. Yung bang sa creation day ay 24 hours ba yun? Yes, ang 7 day 24 hours din, hindi 1 year. Hindi 1,000 years ang Sabat, Mr. Luther, sapagkat pagkatapos paglubog ng araw, bumalik uli ang first day, second day. Paano magkaroon ng pabalik ng first day kung hindi nagtatapos ang 7th day? 24 hours yan. Yung 7th, di ba, meron ba yung conclusion na umaga at hapon? May conclusion ba yun? Meron! Kasi kung hindi nagkahapon, hindi bumalik sa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 7, hindi bumalik kung hindi nagkahapon. Ano ba yan? Mapapasa nyo ba yun sa Biblia?
sa creation. Okay, wala nang mabawasang nagkahapon ng umaga, pero tandaan mo, bumalik din sa uno, first day, second day. Ang Biblia hindi Okay. lang binabasa, inuunawa din. Okay. Paano po? Pag nabasa ko yung creation day, isang araw lang ginawa ng Diyos ang buong, ang langit at lupa. Babaguhin niyo yung pananaw niyo? Nababasa, nilikha ng Diyos ang sanglibutan sa loob ng 7 araw. Sa ika-6, ginawa ang tao, ikaw at ako, si Adat at iba, pampito ang Diyos nagpahinga. Kasama doon ang kanyang mga nilalang. Time is up. Time is up. So we're very sorry that our cross-examination is over. Okay. So I think sino na ba ang yung negative ba, no? Oh, so Negative. yung negative yung ito na yung huling tindig ng negative side about sa case na pinag-uusapan nila sa mga nasa Facebook live. Ang topic po nila ho ay yung bang Sabat is tatak ng Diyos. So affirmative po si Brother Edwil ng Seventh-day Adventist and negative naman po si Brother Lothar ng Jehovah's Witness. So, let's give the 10 minutes to the negative side and present his last na tindig. So, are you ready? Okay, bibigyan ko lang po ng sagot itong isang comment dito na basa ko na mukhang bagito pa daw ako sa debate. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, Sir John Plaza, na isang sabadista lang ang nakatalo sa akin. Sa 10 kong debate, talo lahat. Ibabalik ko na doon. Nagkabanggaan yung sagot ni Mr. Edwil Hortaliza. Kasi sabi niya, hindi espiritu ang nagtatak. Espiritu daw ang nagtatak, hindi espiritu ang tatak. Sabi niya. Nang tanongin ko sa Revelation na 7:1-3, anghel ang nagtatak. Hindi yung banal na espiritu. Ngayon, kung susundan natin ang Greek interlinear, doon sa Ephesians 1:13, malinaw na yung tatak ay ang espiritu. Bakit? Anong preposition ang gigamit doon? Dia, by sa English. Ang equivalent sa English ay by. With. No? Ang ginamit ay with. Ang ginamit ay with. Magkaiba yung by tsaka with. Oo. Kaya nga ang translation ng Biblia, ang ginamit sa English ay by. Bakit? Kasi yung tatak ay ang espiritu. Ang tatak ay espiritu. Hindi yung 7th day. Kahit saan sa buong Biblia walang mabasa na ang 7th day ay tatak. Mayroong mababasa, tanda yung sinabi niya, tanda. Ezekiel 22, tanda. Between God and Israel. Wala tayong pakialam dun. Wala tayong pakialam dun. At saka, yung Sabat na isa sa 10 Commandments ay ginawa ng obsolete ng Diyos yun kasi yun ang first covenant eh. Obsolete na, hindi na ipinapagamit. Kaya yung Sabat, hindi pwedeng magiging tatak ng Diyos yun. Hindi pwedeng magiging tatak ng Diyos. At litra por litra nakasulat na ang tatak ng Diyos ay ang espiritu. Sabi niya kanina, ito meron daw, Revelation 1:3. Ang tatak, doon siya na doon siya nahulog, no? Bakit? Ang nagtatak doon ay ang anghel hindi naman espiritu ang nagtatak. Pareho lang daw yun. Pareho lang. Pareho ba ang anghel at espiritu? Ngayon, kailangan ba ng Diyos yung jurisdiction? Kasi yun ang punto nyo na kailangan Sabat talaga kasi yung territory. Kailangan ng Diyos yun? Hindi kailangan ng Diyos yun kasi itong buong sa Kanya to eh. Itong buong
lahat ay pag-aari niya, oo, sa kanya lahat to. Hindi niya kailangan yung jurisdiction, kailangan territory pa. Dito sa SEL sa Pilipinas, kailangan natin i-define ang territory natin. Bakit? Kasi yung ibang lugar, hindi natin territory. At doon nyo kinuha yung turo nyo. Yung turo nyo, doon nyo kinuha. Sa perspective ng tao. Dapat dito kayo sa Biblia kumuha ng kahulugan ng SEL. Ngayon, yung kilalanin daw, kailangan sabat talaga kasi hindi mo kilala yung Diyos na Jehovah kung hindi ka nagsasabat. Dapat ang sinusunod nyo, yung commandment number 1. Bakit nandun si Jehovah yun eh? Si Jehovah ang Diyos doon. Si Jehovah lang ang Diyos mo dapat doon sa commandment number 1. Hindi sabat. Para sa inyo, ang mas importante na utos ay sabat kaysa doon sa number 1. Kaya hindi kailangan kailanman ay hindi seal ang sabat, hindi tatak. Iba ang seal sa tanda, sa sign. Kasi kung pwede nating sasabi nyo na interchangeable, yung stop sign, pwede mong tawagin stop seal yun. Hindi pwede yun. At saka, doon sa ministry magazine nyo, sinabi doon na bukod doon sa Roma 4:11 ay wala nang iba na pwedeng i-apply yung synonym na tanda at tatak. Wala na pwede. Doon sa ministry magazine nyo at sumang-ayong ka naman doon. Kaya hindi ka na makakabawi. Sumang-ayong ka na doon eh. Na yung sabi ng ministry magazine nyo na yung tatak at tanda ay synonym lang doon lang sa Roma 4:11 at kung pag binasa mo ito, walang naibigay na talata na ibang talata na nagpapatunay na yung tatak at tanda ay synonym. Kundi ang ibinigay ay yung mga sinulat ni Ellen White. Kaya wala yun sa Biblia. Wala yun sa Biblia. At saka, sa Colossus 2:16, hindi na tayo hahatulan doon sa Sabat. Hindi na tayo hahatulan doon sa Sabat. At yung Sabat doon ay weekly Sabat yun. Bakit? Sabaton yun eh. Yung Sabaton, sa interlinear, 7-day Sabat yun. Walang yearly doon. Walang monthly doon na Sabat. Kahit tingnan natin sa interlinear, ang kahulugan ng Sabaton, weekly yun. Kaya, weekly Sabat yun, ang hindi na tayo hahatulan. At kapag ang isa ay hindi na hinatulan ng isang batas, hindi na batas yun. Hindi na batas yun. Kapag ang isa ay hindi na hinahatulan. Kapag wala ng penalty yung batas, wala na, hindi na batas yun. Kaya, tapos ito, dapat tapos na itong debate eh. Bakit? Kasi mami na siya kanina na Romans 4:11 lang ang tanda at tatak ay synonym. 3 minutes. Kaya hindi mo na pwedeng ilabas yun. Nalalabas ka ng Ezekiel 20:12 para i-apply yun. Wala kang mababasa. Bigo kayo dito na may mababasa kayo na ang 7th day ay tatak. Ang 7th day ay tanda ng Diyos at ng Israel. Yun ang argument doon. At saka, yung Sabat, kasali yun sa 10 Commandments. Kung saan, yung 10 Commandments ay tipan na obsolete na. Anong ibig sabihin ng obsolete? Hindi na pinagamit. Diyos mismo ang gumawa no na ginawang obsolete. Kaya kapag doon ka pa rin, sumusunod ka pa rin doon sa tipan na 10 Commandments, suwail ka na. Kaya hindi yun. At saka, yung sabi ko, babasahin ko, binasa ko, Genesis 2:4, yung day, nasabi niya 7th day daw. Ito, babasahin ko sa Genesis 2:4, ang langit ay lupa ay ginawa ng Diyos sa isang araw lang. Kasi bakit
singular to eh. O, sa Genesis 2:4, ang langit at ang lupa ay nilalang ng Diyos. Sa isang araw ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Buo. Isa lang eh. 24, sabi mo 24 hours. 24 hours ba to? Ito, yung sibit niyo, isang araw lang dito eh. Oo. Kaya hindi yun magtatagpo yung paliwanag nyo dyan sa 70 Sabbath. Kailanman ay hindi yun biblical. O yung sabi nyo na ang 70 ay tatak. Wala yun sa Biblia. O, interpretasyon nyo lang yun. O. Ilang minuto pa po, Mr. Moderator? 1 minute, 1 minute. 1 minute. Ano pa yung mga punto niya? Yung Sabat, kung tanda yun, kung tatak yun, dapat kung tatak yun sa pagsamba, dapat sa ibang araw, bawal. Bawal magsamba. Bawal ba manalangin pag Sabat? pag linggo, bawal ba manalangin? Hindi. Okay, hindi yung tatak. Bakit? Pwede ka magsamba sa ibang araw eh. Paano naging tatak yung 70? At saka sa Roma 15:4, hindi na kayo dapat ang bawat isa ay maging kumbinsido kung anong araw. Wala siyang dapat ginagawang mas mahalagang araw, kundi pare-pareho lang ang araw na ginawa ng Diyos. Kasi lahat ng araw ay ginawa ng Diyos eh. Bakit mangingiling ka ng isang araw? Time is up. At saka yung Diyos ay hindi naman na... Time is up. Okay. Time is up. So, natapos na po yung last stand ng negative side. I think papasok na tayo sa last na cross-examination ba? Tama ba, Brother Edwin? Yes. Second cross ko. And then proceed nito is both conclusion, ano? Yes. So, let's begin with magta-time muna ako bago ko kayo 7 minutes pa rin as usual. So, your time starts now. Tanong, Mr. Luther, sinabi mo kanina na ang Sabat ay tatak ng Diyos sa Israel. Yes or no? No, hindi ko sinabi. Ang sabi ko ay tanda ng Diyos at ng Israel. Hindi ko sinabing tatak. At yung word na tatak ay ginamit lang doon sa espiritu. Doon sa Sabat, kahit kailan hindi ka makakita na ginamit yung word na tatak. Yung tanda ang ginamit doon sa Sabat. Okay. Next question. Ang paksa natin ay patunayan ko na ang 70 Sabat ay tanda o tatak ng Diyos. Napatunayan ko ba na ang Sabat ay tanda ng Diyos? Yes or no? No, hindi nyo napatunayan. Bakit hindi synonym eh? Hindi synonym, hindi nyo napatunayan. At inangkin nyo yun. Inamin nyo sa Roma 4:11. Inamin nyo sa Roma 4:11 na effective lang yun doon sa Roma 4:11. Hindi effective sa ibang talata ng Biblia. Inamin nyo na yun. Next question. 20 seconds is over. 20 seconds is over. Next question. Okay. Mr. Luther, ang ibig mo bang sabihin na hindi ko napatunayan na ang 70 Sabat ay tanda ng Diyos? Yes or no? Hindi nyo napatunayan na tanda yon. Bakit? Kasi yung tanda, ang topic natin ay tanda o tatak. Okay, kailangan magiging synonym yung tanda at tatak eh. Bago mo mapatunayan yung topic mo, kailangan maging synonym muna yung tanda at tatak. At nabuwag ko yun. Kaya wala kang napatunayan. Buwag yun. Tumba-tumba, baliktad.
Next question. Okay. Ang sinabi mo, hindi ko napatunayan na ang 70 Sabbath ay tanda ng Diyos. Ezekiel 20 talatang 12 ang sabi, bukod dito ibinigay ko sa kanilang aking Sabat upang maging tanda sa kanila. Napatunayan ko o wala? Hindi nyo napatunayan. Kasi ang nakalagay dyan ay tanda ng Diyos at ng Israel. Hindi tanda ng Diyos, hindi seal of God. Hindi tanda ng Diyos, hindi sign of God. Kundi tatak ng Diyos at ng Israel. At tanda ng Diyos at ng Israel. Kaya wala kang napatunayan sa topic natin. Kasi ang topic Next question, natin, next question. 20 seconds is over. Next ay question. tanda o tatak ng Diyos. Next question, next question. Okay. Mr. Luther, kahit nababasa, tatanggihan mo pa rin ba? Yes or no? Yes, tatanggihan ko. Bakit? Kasi wala naman sa topic natin. Kasi ang topic natin, ang 70 Sabbath ay tanda o tatak ng Diyos. Samantalang yung binasa mo ay tanda ng Diyos at ng Israel. Oo. Inilalat mo naman eh. Oo, kaya buwag na buwag ka doon. Tumba na tumba, giba na giba. Oo, yung topic mo. Kasi, inamin mo rin sa Romans 4:11 na doon lang yung applicable kasi sumang-ayon ka sa Ministry Magazine. Next question. Moderator's time. When I said na, pag sinabi ko na next question, tigil na kagad. Dapat diretso na tayo. Tanong, okay? Sige. Continue. Sandali lang po. Sandali lang po kasi hindi marinig dito eh. Hindi ko masyado naririnig yung ano. Delayed yung ano nyo, yung salita nyo. Yeah. I think napapansin ko rin yun. Sige lang. Sige, diretso tayo. Okay. Mr. Luther, ang heaven and earth ay hindi ba teritoryo ng Diyos? Yes or no? Pagmamayari niya yun. Hindi yun dapat tawaging teritoryo. Bakit? Kasi pagmamayari niya yun eh. Hindi mo dapat sabihin kasi ang word na teritoryo, ginagamit lang yan kung may ibang nagmamayari. O mayroong lugar na iba ang nagmamayari. Yung teritoryo, ginagamit lang yan dyan. Pero kapag yung buong bagay ay pag may may-ari mo, hindi mo kailangang tawaging teritoryo yan kasi ikaw ang may-ari lahat eh. Oo, kaya mali yung turo nyo 70 Adventist eh. Oo. Next question. Next question. Kung teritoryo ba, hindi na ba pagmamay-ari? Yun nga, hindi nyo po naiintindihan yung sagot ko, Mr. Edwell. Ang ibig kong sabihin, yung word na territory, ginagamit lang yan dito sa atin ng tao dahil yung ibang lugar ay hindi natin pag-aari. Pero dahil ang buong langit at lupa ay pag-aari ng Diyos, hindi mo pwedeng i-apply yun sa Diyos. Bakit? Kasi walang teritoryo ang Diyos. Sa Kanya yun lahat. Oo, kaya maling-mali ang turo nyo, Seventh-day Adventist. Maling-mali yung turo nyo. Next question. Ang salita ba ang creator o kay manlalalang? Hindi ba yan titulo ng Diyos? Yes or no? Yes, titulo yan ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina sa'yo na kung yung argument yung susundan natin, sa makatwid yung Deuteronomy 10:12 na ang pagkatakot sa Diyos ay silyo din ng Diyos. Kasi sinabi doon na ang langit at ang lupa na siyang gumawa, na siyang may gawa, ay sa Kanya yun. Kaya next kung question. Yun ang susundin natin argument mo, hindi lang sapat ang silyo ng Diyos, kundi pati yung pagkatakot sa Diyos. Next question. Okay. Inamin mo na ang creator ay titulo ng Diyos. Nababasa ba ito sa Sabat sa ika-4 na utos? Yes or no? Yung word na titulo, hindi yun mababasa sa commandment number 4. Yun mababasa eh. O, yun ay ginagamit na lang natin
yung word na titulo, pagpapakita dun sa mga katawagang ibinigay dun sa Diyos. O kung ano yung mga katawang ibinigay sa makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Titulo yun. Time is 20 seconds is over. Next question. May 30 seconds ka na lang, Brother Edwil. Would you like to waive this or ask more question? Okay. Itanong ko pa uli. Oh, sige. Ang Sabat ba ay pagkilala kay Jehovah? Yes or no? Para sa Israel, yun ay pagkilala sa kay Jehovah. Para sa kanila lang yun. Para sa atin, hindi na. Hindi na yun Sabat. Bakit? Kasi ang Sabat ay hindi na tayo hahatulan doon. Kaya wala na sa ating lugar ang Sabat sa atin. Wala na yon. Time is up. Time is up. Time is up. Sa kayo ba? Sa Israel. Time is up. Sa bansang Israel. Time is up. Time is up. Oh. Time is up. Time is up. So we've come across again sa last na cross-examination ng ating dalawang magkatunggali. And siguro dadako na tayo sa tinatawag nating closing statement kung saan yung dalawang debater magbibigay ng kanilang conclusion sa kanilang naging debate. So, mauuna dito, syempre yung negative side and then yung huli na magsasalita ay yung affirmative side. So, bibigyan ko ng 5 minutes ba, Brother Denmark, yung closing statement or 7 minutes? 5 minutes? Yun, bro. 5 minutes. 5 minutes. So, ayun, 5 minutes sa bawat isa. So, bago ko muna Wait lang. ikaw. Bago tayo dumako sa conclusion, bilang pagpopromote sa aming program, meron tayong dinagdag na role. Oo, may dinagdag tayo na role na ang bawat debater ay bibigyan ng tig-iisang straightforward na question. Ito walang oras ito. Walang, halimbawa magtatanong si Edwel, hindi magre-rebat yung kabila. Si Luther magtatanong din, hindi magre-rebat si Edwel. So ano man yung tanong diyan, kailangan diretsa sasagutin, straightforward. No? Walang rebat to. Isang tanong lang, isang bagsakan lang bago tayo mag-conclusion. Walang oras to. Bigyan natin Nakamute ka ata, Brother Denmar. Nalaglag. Medyo nawawala si Brother Denmar. I think bumaba ka muna. So I think nagets ko yung ibig sabihin ng host. I think nakasaad dito yung bago mag-conclusion, mayroong tinatawag na straightforward. Ito. 1 minute. Tapos, ayun. No rebut. So I think Brother Denmar is the person who can explain this one. Nasabi kanina. Brother Denmar, hello. Brother Ito yung Denmar. ating direction. Oo, ito. Dinig ba ako, bro? Bro Rani? Dinig ako? Yes. Oo, ganito ang ating direksyon, mga kapatid. Bilang pagpopromote po sa aming platform, ulitin ko yung aking sinabi kanina lahat. Bilang pagpopromote po sa aming platform, bibigyan po namin ng bawat debater ng isa lang. Isang
tanong, isang bagsakan, straightforward, tatanungin niyo ang bawat isa, walang magre-rebat. Halimbawa, magtatanong si Edwell, hindi ka na magre-rebat, Bro Luther. Pag magtatanong si Luther, sa'yo, Bro Edwell, hindi mo na i-rebat. Okay? Straightforward, diretsahan, sagot kung sagot. Walang rebat. Hindi kayo pwede mag-rebat sa isa't isa kasi tapos na ang debate. So, ganun ang ating promotion sa ating page, no? Kaya tinatawag na straightforward, diretsahan. Isang bagsakan lang to, walang rebat walang magre-rebat. Pag nagtanong si Edwell, sagot ka Bro Luther. Bro Luther, tanong ko kay Edwell, sasagot si Edwell. Ay, hindi na sasagot si Edwell pero hindi na siya mag-rebat. No? Wala nang rebat ha. Okay, so bibigyan ko muna si Brother Edwell. Brother Edwell, yung straightforward question mo sa ating debate, isa lang. Isang bagsakan. Oh, hindi magre-rebat si Luther hindi pwede. Magtatanong ka rin mamaya. Bro Edwell, ano yung straightforward na question mo, bro? Okay. Ang tanong ko, kung ang Sabat ay hindi na pagkilala sa Diyos na manlalalang, paano ngayon kilalanin ang manlalalang Mr. Luther sa ating kapanahonan? Okay, ito po ang sagot ko. Sa Wala pong rebat. Ay, tama. Ay, tama. Sige. Okay. Sagot po rebat. Sagot po ito. Wala po akong sinabi na hindi nakikilalanin yung Diyos sa panahon natin. Ang sabi ko kanina na yung Sabat na pagkilala sa Diyos ay para lang yun sa Israel. Paano makikilala ang Diyos kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga kalooban na nakasulat dito sa Biblia? At isa sa kalooban na isinulat dito ng Diyos ay ginawa na niyang obsolete yung 10 utos. Kaya dapat sumunod ka doon. Yun ang sagot ko. Brother Luther, straightforward na question mo para kay Brother Edwell. Okay. Itong straightforward na question ko, meron bang mababasa sa actual na mababasa sa buong Biblia? Biblia translation na mayroong equivalent sa Greek at Hebrew interlinear na yung 70 Sabat ay tatak ng Diyos. Yan ang tanong. Okay, straightforward na sagot. Sa interlinear mo, walang mababasa. Ngunit sa Biblia, mayroon 4:11 ng Roma. Okay? Roma 4:11, sabi rito, basahin ko 4:11. Ang sabi dito, kapatid, tinatanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak. Ang tanda ay isang tatak, mga kapatid. At ang tanda na ito ay para makilala, mga kapatid. Ang tanda ay pakilala. Ano po ang pagkilala, mga kapatid? Sabat po, mga kapatid. Ngayon, ang Sabat ay pagkilala sa Diyos at manlalalang, mga kaibigan. At ito ay magpapatuloy ang Sabat na pagkilala sa Kanya sa bagong langit at bagong lupa. Salamat po. Okay, maraming salamat, debaters. Muli ibabalik natin ang pananalita sa ating moderator. Maraming salamat sa promotion po sa aming programang Straightforward dito sa AYDM Apologetics po. No, tuwing linggo ho yan, 6:00 ng gabi. Straightforward. Panoorin niyo po, mga kaibigan. So, Brother Rain, ikaw na? Conclusion? So, narinig na natin yung mga straightforward. So, yes, gusto ko rin i-promote itong nila, kaibigan ko si Bro Denmark. So, kung kayo mahilig sa mga debate, so dito kayo, may pagtalakayan.
Siguro mga next week baka pwede akong magkaroon ng debate dito. Not sure pero probably. Anyway, let's have a conclusion between negative and affirmative. So mauuna yung negative as I already explained, and then yung last yung affirmative. So negative, you have 5 minutes to present your conclusion. Okay, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Maraming salamat kay Brad Edwell. Iisa-isahin ko lang yung mga pointers kung bakit giba yung topic ni Mr. Edwell. Isa-isahin ko. Una, sa Biblia walang mababasa na ang 7 days Sabbath ay tatak. Walang mababasa noon. Ngayon, ikalawa, yung tanda o tatak, mapapatunayan nyo lang yon kung synonym yung tanda o tatak. Oo. Pero kung tanda lang, ay hindi niya napatunayan yung topic niya. Bakit? Kailangan maging synonym yung dalawa eh. Oo. Ikatlo, umamin siya, sumang-ayon siya doon sa Ministry Magazine na sinabi doon na yung pagiging synonym ng tanda at tatak ay doon lang sa Roma 4:11. Sa labas ng Biblia wala na. Sa labas ng Roma 4:11 wala na. Sumang-ayon siya doon. Kaya wala na. Pang-apat na punto. Yung mga elements na sinasabi niya, pwede mo lang tawagin territory kung mayroong ilang bahagi na hindi mo pagmamay-ari. Kaya hindi yun aplikado sa Diyos. Yung territory na sinasabi nila na element daw ng cell. Hindi. Ika-5 pointers, no? Word for word sa Biblia, sinasabi na ang tatak ay ang espiritu. Ang ginamit na preposition doon ay with. With ang ginamit na preposition. Kaya ang espiritu, yun ang tatak. Sunod. Bakit espiritu ang tatak? Kailan ba naging tatak ang espiritu? Yung Pentecostes 33 CE. Doon yun ang pagbibigay ng unang tatak sa mga alagad ng Diyos. Kaya giba ang topic ni Mr. Edwell. Ito ay interpretasyon lang ng Seventh-day Adventist. Ang patunay ay itong Ministry Magazine, no? Na sinabi ang patunay dito ay ang sulat ni Ellen White. Hindi sa Biblia ang patunay dito, kundi doon sa sulat ni Ellen White. Kaya hindi biblical ang turo na ito. Kailanman ay hindi tatak ang 7th day Sabbath. Bakit? Kasi kasali yun sa 10 Commandments na ginawa na ng Diyos na obsolete. Ano ba ang ibig sabihin ng obsolete? Hindi na ginagamit. At kalooban ng Diyos yun na gawing obsolete ang Sabbath, ang 10 Commandments. Kaya dapat, kasi hindi na niya pinagamit, huwag mo nang gamitin yan. Yung covenant na yan. Dito na tayo sa New Covenant. Dito na tayo sa New Covenant. Kaya, gibang-giba ang topic ni Mr. Edwell. At saka, magiging tatak lang yun ng Diyos yung 70 Sabbath kung under ang Diyos ng 70, hindi under ang Diyos ng 70. Bakit? Wala siya sa solar system natin. Isipin nyo lang na yung 24 hours ay effective lang dito sa solar system natin. Yung gumagalaw yung araw at saka yung mundo. Umikot siya sa mundo kasi 24 hours yung isang ikot ng mundo. Isang ikot ng mundo, 24 hours yun. Hindi siya sakop ng solar system natin eh. Nandun siya sa langit eh. Kaya kailanman ay hindi magiging tanda yun. Yung mga ibinigay kong argument ay hindi naman niya dinidirektang sinasagot. Meron pa pala. Sabi niya,
ang nagtatak ay yung espiritu. Pero 1 minute, 1 minute. Okay, salungatan yung sagot niya. $30 seconds. Okay, yun na, ano ko na? I-decline ko na yung... Wave up na lang. So, so sa affirmative side tayo, no, si Brother Edwil. 5 minutes din sa'yo, bro. At kung ready ka na, magsabi ka lang na ready ka na, i-reply na natin. Ready na ba? Nakamute pa. Brother, ready na po, ready na. Okay. Time starts now. Yes. Okay mga kaibigan, malinaw na sinabi ni Mr. Luther na wala daw referensya na ang sign o tanda ay synonym sa tatak. Maging saan man, interlinear, at iba pang mga referensya, ngunit bandang huli, inamin niya rin na meron daw sa Roma 4:11. Salamat, Mr. Luther. Thank you very much, Mr. Luther. Inamin mo na merong synonymous ang tanda at tatak sa Roma 4:11. Game over. So yan po mga kapatid, simple, no? Simpleng-simple po mga kapatid ang debating ito. Okay? So, ang sinabi niya pa na ang espiritu daw ang tatak. Malinaw po yan, word for word, binanggit niya na ang espiritu ang tatak. Nako, ginawang bagay ang espiritu mga kapatid. Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatin ang Espiritu Santo. Napipighati ang Espiritu Santo sa makatuwid. May pagkamalay ito mga kapatid. At ang nakalagay, capital E, Espiritu, capital S, Santo mga kapatid. Therefore, hindi po ito bagay. Isang umiiral na may pagkaunawa, may pagkamalay. Nilapastanganan mo ang espiritu, kapatid na Luther. Ang sabi ni Jesus, ang magkasala sa anak ay patatawarin, ngunit ang magkasala sa espiritu ay walang kapatawaran, ngunit magsisi ka, kaibigan. Mga kaibigan, Ezekiel, balikan po natin, Ezekiel 20 talatang 12. Bukod dito, ibinigay ko sa kanilang aking mga sabat upang maging tanda sa kanila at sa akin. Mga kaibigan, ang paksa po. Patunayan ko na ang 7-day sabat ay tanda o tatak. Alin man sa dalawa, pasok po yan mga kaibigan. Pasok po yan. Nabasa kong tanda, pasok na po yun. Kung tanggihan niya ang tanda, ang tatak, pasok pa rin po. Kasi tanda upang makilala ang Diyos mga kapatid. Okay? Tinatanong po natin siya kung wala na po ang sabat bilang pagkilala sa manlalalang. Anong bagay ngayon na pagkilala sa Diyos na manlalalang? Hindi niya po nasagot mga kaibigan. Well mga kaibigan, talagang nanatiling nakatayo ang ating paksa ng 7-day Sabat ay tatak ng Diyos, tanda o tatak ng Diyos upang tayo ay makilala niya at siya naman ay kilalanin natin na manlalalang mga kaibigan. Nakatayo ba ang ating paksa? Yes mga kapatid. Ang sabi ng Apocalypse 7:3, huwag ninyong ipahamak ang lupa, ang karagatan at ang mga kakahuyan hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos mga kapatid. Gusto mo bang matatakan kapatid? Gusto mo bang kilalanin ang may lalang sa iyo mga kaibigan? Tanggapin mo ang araw ng Sabat upang ang manlalalang ay kinikilala natin at tayo din ay kilalanin
Parangalan tayo doon sa langit mga kaibigan sapagkat tayo ay naglilingkod kay Kristo sa magitan po ng araw ng Sabat mga kapatid. Pagkilala sa Kanya, pagsamba sa Kanya, papuri sa Kanya mga kaibigan, Seventh-day Sabbath ay tanda o tatak ng Diyos. Yun na po. So maraming salamat, Brother Edwell. Tamang-tama lang din, 5 seconds. So, yun po yung naging debate ng dalawang magkatunggali na si Brother Edwell at saka si Luther. Bibigay ko yung pagsasalita sa host, Brother Denmar. So much.